Sobrang daming nangyari. Hindi ko rin in-expect na darating tayo dito sa point na magpapaalam na tayo. Sa totoo lang, medyo mahirap din magpaalam. Lalo na kung babalikan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. Hanggang sa umpisa, hanggang sa matapos. Maraming mga memories na mananatiling alaala na lang. Pero syempre, kailangan natin mag-move on. Na ngayon, kailangan na nating magpaalam. Wait, what? Ano nga ba yung pinagsasabi ko dito? Sa isang kadahilanang nakapagdesisyon nga kami ditong tumira sa ibang lugar na kung saan malayong malayo talaga sa kultura, sa nakasanayan, sa madaling salita, malayo sa comfort zone namin. Marami nga kami ditong napuntahang lugar at marami na ring napasyalan na talaga namang nagbigay sa amin dito ng napakaganda ditong mga memories. Nasubukan namin pumunta sa La Union na napakarami ditong napakagandang mga tanawin. Nakailang beses na kami dito pumunta at talaga namang masasabi kong wow, walastik ang ganda ng mga views. Pati rin ng mga babae. Pero syempre joke lang. Mas maganda pa si Mrs. Actually kaya ko lang sinabi yun kasi napatingin siya sa akin. Marami na kami ditong nalibot at marami din na nagsabi sa amin na mag-ingat kami sa mga lugar na pinupuntahan namin at baka daw kami ay makulam. At rumespeto sa lugar na yon nang sa ganon, wala kami magambala. Actually, takot lang ako sa multo eh. Magkaganon pa man, masasabi kong nag-enjoy naman kami. Masakit lang sa bulsa, magastos eh. Akala mo naman kung sobrang yaman kung makagastos eh. Nasubukan na namin ditong kumausap ng mga bato. Hinihintay ko nga magsalita o magsasalita eh, parang hindi naman. Sabi nila buhay daw yung bato eh. Nang magsama kami sa mga beaches, sa mga dagat, nanilangoy ko. Dahil hanggang tuhod lang yung tubig. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Nakakahiya naman sa lifeguard na babae. Kung malulunod pa ako at magmamouth to mouth kami. Mabaho kasi yung hininga ko eh. Kidding aside mga kaibigan, nilakbay namin lahat ng pwedeng daanan. Sinuyod namin lahat ng mga damuhan. At syempre, nagmuni-muni. Sabay sabing tabi-tabi po kasi syempre guys, kailangan nating rumespeto sa mga hindi natin nakikitang nilalang. Mga nilalang na mga alien, mga ganun. Nilibot namin ang bawat kasulok-sulukan ng bundok upang hanapin ang agimat pero wala kaming nakita. Kalabaw lang ang akin nakita. Ang masama, galit pa ata. Yung may-ari ng kalabaw. Pinagsabihan ako dito na wala dapat akong gagambalain pero ginambala ko yung kalabaw. Kaya pala nagpaikot-ikot. Mabuti na lang. Hindi natanggal yung kanyang lubid. Kung hindi, isa na ako ditong kalabaw. Baka kasi makatakas yung kalabaw. Tapos magalit yung may-ari, ako na yung gagawing kalabaw. Pero hindi ko inaasahan na darating sa puntong mapupunta ako sa liblib na lugar na hindi ko alam kung saan ba ito. Wala sa Google Map eh. Hindi pa kasi updated yung Google Map. Pero actually meron talaga yun. Nang magtaka ako kung bakit para ako ditong paikot-ikot lamang na parang walang napupuntahan. At na-realize kong parang naliligaw na ako. Kaya naman nagbaligtad ako ng daan. Kasi mali pala yung daan pinupuntahan ko eh. Maliligaw na ako pag dinerecho ko yung daan na yun. Kaya naman bumalik ako. Ayun, hindi ako naligaw. Kidding aside lang mga pare, ang ganda talaga ng lugar na ito. Ito nga ang tinatawag nilang Nueva Vizcaya. Wow! Ang mga bundok nila ay masarap puntahan. Kaso hindi ako nakapunta, yung drone lang. Hindi kasi ako marunong lumipad eh. Kaya naman din-round ko na lang at enjoy nyo na lang yung view kasi sa totoo lang guys, kahit ako hindi rin makapunta dyan. Ang ganda-ganda ng mga tanawin, di naman natin mapuntahan. Hay nako. Pero legit, muntik na mawalang aking drone. Nang ma-disconnect, walang hiya, buti na lang may autopilot, bumalik. Nakailang beses din kami ditong bumalik sa Nueva Vizcaya kasi sa kadahilan ng napakaganda kasi ng lugar at naisip ko dito na medyo tahimik kapag tinape ko yung mga bibig ng mga chismosa. Nga pala humanap kasi kami ng lote doon at naisip ko dito na parang maganda dito mag-start over para makalimot sa mga stress. At ayun, muntik na kami nakabili ng property doon. Ang problema, hindi namin tinuloy, buti na lang. Nalalayuan pala kami, grabe. Isipin mo yung oras ng pagpunta doon, halos 5 hours ata o 6 hours. Tapos wala pa kaming kamag-anak doon. Pero guys, nagustuhan ko kasi talaga yung lugar. Ang sarap tumira doon. Pero ang ending sa lahat-lahat ng mga pinuntahan namin guys, ayun, nakahanap din kami ng isang lugar dito sa Pangasinan. Isang lugar na kung saan nakabili kami ng lote.
Hindi ko rin na-expect na bibili namin lote na yun eh. Siguro na pressure na lang ako, ganun. Marami kasi mga factors guys eh. Mag-aaral na kasing anak ko. Kailangan meron kami ditong mabiling lote para makapagsimula ng bagong buhay, ganun. At nakahanap na rin kami dito ng mabuting kontraktor. Napakabait ng kontraktor na yon at ginawa ang aming bahay. Hindi ko masasabing dream house kasi hindi talaga yun yung gusto kong design ng bahay. Pero pwede na. Mga ilang beses pa ako dito nagpabalik-balik. Actually nagbabas lang talaga ako dito pag binivisit ko yung site kasi nga sobrang layo at napakamahal ng pamasahe. Hanggang nga sa dumating sa point mga kaibigan, ayun natapos na yung bahay. Dito na nagsimula ang aming pag-a-adjust sa lugar na yun dahil nga sa hindi kami sanay sa sobrang init ng panahon. At doon pa kami tumira. Ayun, nasunog ang balat ko. Actually guys, literal nasunog talaga. Mga 1 to 2 months ayun sunog yung balat ko. Dati akong brown, ngayon maitim na. Pag brown out nga, di ako makita eh. Ngipin lang yung maputi. Actually, aminado ako, 1 month pa lang namin doon ay parang gusto ko nang bumalik sa lugar namin. Pero naisip ko, nagsayang lang ako ng pera, nag-invest pa kami dito tapos hindi pala kami titira dito. Kaya naman tiniis namin at hanggang sa nakasanayan din lang, unti-unti kami dito naka-adjust. Ang problema, lagi palang nagba-blackout. Kaya naisipan namin dito guys na magpa-solar. Grabe, bongga. Nasubukan namin dito magpa-install ng solar at ay grabe guys, ang ginhawa ng bulsa ko. Kasi hindi na kami dito nagbabayad ng kuryente na dati nagbabayad kami dito ng kuryente at pumapatak dito ng 6,000 to 7,000 ang monthly namin sa kuryente dahil sa aircon na hindi ko naman talaga ginusto magka-aircon eh. Ang init lang talaga. Kasi hindi naman kami nag-aircon dito sa dati naming lugar. Pero nung lumipat kami dito, wow, ang init, grabe! Kaya naman nagpakabit na kami dito ng aircon at actually guys, ang daming mga adjustment na nangyayari. Lahat ng mga repairs ng bahay, pinapagawa namin dito, napapagastos kami. Actually, bago lang yung bahay pero syempre guys, ako lang ate, sobrang selan ko eh. Yung konti lang, natuklap lang ng konti yung pintura, ayun, i-repaint ko, buo na yan. Syempre, hindi mo maiwasan dito na parang maganda itong materialis na to Isalpak ko nga sa bahay. Ganun ang naging mindset ko dito at in-upgrade na namin ang in-upgrade yung bahay. Until such time mga kaibigan, dumarating talaga sa point na parang namimiss mo pa rin dito yung mga kamag-anak, mga kakilala, mga barkada, mga kababata mong sabay kayong naliligo sa ilog. Akala talaga namin kaya namin tumira sa isang lugar na malayo sa aming comfort zone. Dumating sa point na tinatamad ako magtrabaho. Madalas nanonood na lang kami ng TV habang ine-enjoy yung malamig na aircon na hindi kami nagbabayad ng kuryente kasi nga naka-net meter yung solar natin. Napakasarap ng buhay, pasarap lang ako talaga, nauubos lang yung pera namin dun eh. Kasi guys, hindi ako nagtatrabaho, syempre may mga earnings din naman kami. Yun yung nakahatak actually. Kaya naman nagsosurvive tayo kahit hindi nagtatrabaho. Pakiramdam ko nga para kami nag-abroad eh. Yung nangungulila ka sa dati mong lugar, tapos na may miss mo na yung mga tao doon kasi hindi ka makabalik. Total ending mga kaibigan, hindi na natin papahabain ito. Bumalik po kami sa lugar namin. Nice! Alam ko may mga nakakapag-iisip sa inyo na parang sayang yung pinaghirapan namin doon, lahat ng mga ginastos namin, lahat-lahat. Pero darating talaga sa point guys na mamimiss mo pa rin yung dating lugar na kung saan ka dito sanay. Yung dating lugar na marami kang memories. Yung dating lugar na masasabi mong comfort zone mo. At di naglaon mga kaibigan, bumalik na nga kami doon. Kaya naman, sa intro ng video na to sinabi kong paalam. Tama, paalam sa mga memories na nabuo namin sa lugar na pinuntahan namin. Sobrang init doon eh. Hindi naman sa nagre-reklamo ako mga kaibigan, pero talagang siguro na homesick lang talaga kami. At sa totoo lang guys, magmula nung bumalik kami sa lugar na namin which is nandito na kami. What's up mga kaibigan? Gusto ko magsisisigaw, sobrang lamig ng panahon. Grabe, gininawa ko. Wala nang aircon. Salamat. Wala nang mainit na panahon kasi sa baba, grabe tuwing summer, ang init ng panahon. Naglibot-libot ako sa area namin para maalala yung mga dating memories. Kasi nga comfort zone ko to eh. Ang daming nagbago, grabe sobra. At kung gusto nyo masilip dito ang aming tinitirhan ay gumawa ko dito ng munting house tour. Lagi na lang. Bakit kaya? Sa totoo lang, 3 lang naman kami dito, kaya naman sakto na sa amin ito. Medyo maluwag din dito yung sala niya dito at syempre yung kanyang kusina. Meron itong 3 kwarto. Wow! Kung mapapansin nyo, kakaunti lang yung gamit namin dito kasi halos lahat ng mga gamit namin iniwan na namin doon sa dati namin pinagtirhan. Kaya naman nakabalik kami agad kasi kakaunti lang yung mga gamit namin. Ayoko kasing pabalik-balik guys. At pero na rin kami dito, syempre dito yung ating dining area at yung kitchen na rin. Yes!
At syempre meron tayo ditong backdoor papunta sa langit. Literal, joke lang. Ano yan, backdoor kasi yan paakyat. Kasi alam niyo naman dito sa area namin, hindi naman talaga totally flat dito yung mga lupa eh. Kailangan mong i-adjust yung bahay mo sa mga lupa. At syempre yung ating kwarto, yung master bedroom, na kung saan tayo dito gagawa ng mga magagandang content na naman hopefully. Oo, malayo sa sobrang luwag na kwarto namin dati pero okay na ito. At dito nga guys nagtatapos ang ating kwento. At sa wakas guys, sobrang refreshing ng aking utak at nakabalik na kami sa lugar namin. At syempre dito ko na rin tatapusin ang video na to. Hopefully guys, suportahan nyo dito yung mga bagong contents natin na gagawin at mag-request na rin kayo ng mga requested game ninyo. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.